kanyang notebook. Nakita ng matalik na kaibigan si Hart at humiling na buksan niya ang pinto para sa kanya, ngunit hindi lamang nag-ingay si Lu Ningneng, kundi nagdulot pa ng pagkabasag ng isang bote ng bima na may mataas na halaga. Natatakot si Hart at nais sanang umamin sa boss, ngunit ang kanyang kaibigan ay nagmakaawa na itago ang lihim. Sa pagkakataong ito, tinawag ng chairman si Lu Ningneng at nais makipagtransaksyon sa kanya upang maalis siya mula kay Elias. Bilang isang designer na dati nang inakusahan ng pandaraya, napakahirap para kay Lu Ningneng na makahanap ng trabaho. Dahil dito, maari siyang tulungan ng chairman kapalit ng paghiwalay kay Elias. Samantalang, si Hart ay nag-aalala na mahuli ng kanyang boss, kaya't humingi siya ng tulong kay Rafael upang bumili ng isang bote ng bima para sa kanya. Sa panahong iyon, nagawa ni Lu Ningneng na gayahin ang bote, kasama ang impormasyon tungkol dito, at ibinigay kay Hart upang makagawa siya ng lasa na katulad ng orihinal sa oras ng pangangailangan. Dumating ang mga customer, at muli, si Lu Ningneng ay nagpunta rito at nagsabing nais uminom ng isang baso kasama si Elias. Agad na naisip ni Elias ang mahalagang bote na kanyang itinago sa wine cellar, kaya't sinabi niya kay Lu Ningneng na maghintay dito, at pagkatapos ay pumunta siya upang kunin ito, sa takot ni Hart. Sa katunayan, hindi nakalampas sa kanyang paningin ang pekeng bote, sa isang amoy lang, alam na niya na may problema. Agad na lumapit si Elias kay Hart at inamin niyang siya ang may kasalanan sa pagkabasag nito, kaya't wala siyang ibang magagawa kundi gawin ito. Ngunit sa pagkakataong ito, labis na nagalit si Elias, kaya't sinabi niya ang mga salitang masakit na nagdulot ng luha kay Hart, alam mo ba kung ano ang naamoy mo ngayon? Amoy ng pekeng pagkatao at halo-halong iba pang mga bagay, parang isang kahoy na nabubulok. Nakita ni Rafael ang eksenang ito at hindi na nakapagpigil, kaya't tumayo siya para kay Hart. Lahat ito ay kasalanan mo, kaya't nagdala ka ng bote ng bima upang ituwid ang pagkakamali. Pagkatapos sabihin ito, hinayla niya si Hart upang makaalis at gawin ang anumang bagay upang makalimutan niya ang nangyari. Ngunit sinabi ni Hart na siya ang nagkamali, kaya't natural lamang na magalit si Elias. Kaya't nagbalik siya sa opisina at taos-pusong humingi ng tawad, umaasang mapapatawad siya. Ngunit ang saloobin ni Elias ay nanatiling malamig, na nagdulot sa kanya ng higit pang pagkalito. Kinabukasan, sinadyang harangin si Elias upang magmakaawa, na sana ay kalimutan na lamang ang pagkakataong ito. Biglang tinanong siya ni Elias tungkol sa isang uri ng alak, at kung makakasagot siya, makakalampas siya. Ang mga gabi ng kanyang pag-aaral ay nagbunga, at matagumpay niyang nasagot ang lahat, na nagpasaya kay Elias, at binilhan pa siya ng kape. Lumipas na ang isang buwan. Masayang nagmadali ang tiyahin at tiyuhin upang ipagmalaki kay Hart ang kanyang unang sahod. Napagtanto niya na natapos na ang isang buwang probation. Nang magdaos ng pulong kasama ang mga tauhan, iminungkahi ni Elias ang 2 uri ng alak na sinabi ni Hart na ihahanda para sa nalalapit na kapistahan. Pagkatapos, siya at ang manager ay gaganap bilang mga customer upang makita kung paano nagtatrabaho ang mga empleyado. Isa-isa nilang ginampanan ang tungkulin ng sommelier sa pagpapakilala ng alak sa mga customer, ngunit lahat sila ay nagkamali. Tinawag ni Elias si Hart upang ipakita kung paano siya mag-perform, at talagang may mga pag-unlad kumpara sa dati. Gayunpaman, may isang tao na pumasok sa restaurant at nakilala si Hart, dahil nagkaroon sila ng blind date. Hawak niya ang kamay ni Hart at hindi ito bitawan, sabay pangungot siya sa kanyang trabaho. Labis na nagalit si Hart, ngunit dahil sa pagtingin ng boss, kinailangan niyang magtimpi. Nang nalasing, patuloy niyang pinagtatawanan ang mga empleyado sa restaurant dahil ang kanyang tiyuhin ay isang bingi. Pagkatapos, muling nanggulo sa kay Hart. Nakita lahat ito ni Elias, kaya't bumulong siya sa tainga ni Hart upang pabulaanan ang taong iyon sa pamamagitan ng Ingles, na nagdulot sa kanya ng pakiramdam ng kahihiyan at agad na tumawag ng tao upang sirain ang restaurant. Ngunit nahablat ng tiyuhin ang telepono at sinira ito.
Sa puntong iyon, biglang humiling si Elias na makipag-usap ng pribado sa kanya. Nag-aalala sina Hart at ang tiyahin kung nagbabalak si Elias na pag-alitan ang tiyuhin, kaya't pinayuhan nilang magtimpi sa kabila ng anumang mangyari, ngunit hindi iyon ang kaso. Dinala lamang ni Elias ang tiyuhin sa isang tindahan upang bumili ng bagong telepono at tinuruan siyang mag-text upang makipag-ugnayan sa iba. Matapos tanggihan ni Luningnang ang alok ng chairman, patuloy na inutusan si Rafael na makipagkita sa kanya. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang nagpakita si Elias. Sinabi ni Luningnang na umuwi na si Rafael, at siya ang mag-aalaga kay Elias. Talagang nag-usisa si Elias kung ano ang nangyari sa kanilang dalawa, ngunit patuloy na umiiwas si Luningnang. Pagkatapos, niyakap niya si Elias at hinawakan ang kanyang mukha, napansin niyang mainit ito, kaya't nag-alala siyang may lagnat siya, ngunit sinabi ni Elias na ayos lang siya. Gayunpaman, pag-uwi niya, lalo siyang napagod at nahiga sa sofa. Napansin ni Hart na tila may sakit siya, kaya naisip ang herbal wine na ibinigay ni Rafael sa kanya, tinawagan niya ito upang tanungin kung paano ito gawin at sinimulan ang proseso. Nang matapos, dinala niya ito sa kwarto ni Elias at ginaisang siya, sinabing ang alak na ito ay makakatulong sa pag-alis ng sipon at inanyayahan siyang uminom. Sa pagkakataong iyon, dumating si Luningnang, na nagdulot kay Hart na matakot na ma-misinterpret, kaya't naghanap siya ng lugar na matataguan, ngunit huli na at nakita na siya ni Luningnang na magkasama. Sinabi ni Hart na manatili si Luningnang, habang siya ay nagmadaling umalis. Nanatili si Luningnang upang alagaan si Elias sa isang gabi at umalis na sa umaga, nag-iwan lamang ng mensahe na kung sakaling magkasakit siya, ipaalam ito sa kanya, kasama ang gamot. Samantala, napansin ni Rafael na ang disenyo ni Luningnang ay may ibang pangalan, kaya't agad siyang nagtanong sa chairman para sa kailan awan, at inamin nitong siya ang may kagagawan dahil lagi siyang sumasalungat sa kanya. Hindi kayang tiisin ni Rafael na makita si Luningnang na inaapi, kaya't agad niyang sinabi kay Elias ang lahat. Hindi nagtagal, hinarap ni Elias ang kanyang lolo, idineklara na hindi siya kailanman tatalikod kay Luningnang, habang ang kanyang lolo ay nais lamang na pakasalan niya ang isang babae na may katulad na estado. Tuluyang hindi naintindihan ni Elias kung bakit si Luningnang ay nagtatago mula sa kanya. Sinabi ni Luningnang na siya rin ay nagdurusa, kaya't hindi niya masabi, na nagdulot ng labis na pagkabigo kay Elias, dahil sa loob ng 4 na taon, hindi niya alam na ang kanyang girlfriend ay nagdaranas ng ganito. Sa restaurant, naghihintay si Hart sa pagbabalik ng kanyang boss, ngunit si Rafael ang dumating. Dahil may mga alalahanin siya, nais niyang uminom ng alak kasama si Hart at ibahagi ang kanyang saloobin. Matapos subukan ang alak, sinabi ni Hart na ang lasa nito ay nagpapaalala sa kanya kay Elias, at nagpatuloy siya sa pag-uusap tungkol sa kanya nang hindi namamalayan ang mga tingin ni Rafael. Pagbalik sa restaurant, patuloy na naghihintay si Hart na makita si Elias, at dahil sa pagkalasing, tinanong niya kung bakit ngayon lang siya bumalik, gusto kong pag-usapan ang alak kasama ka. Nagtataka si Elias kung bakit siya interesado sa kanya, at nagtanong, may gusto ka ba sa akin? Kung alam mo kung sino ako, tingnan natin kung patuloy ka pa ring magugustuhan. Pagkatapos ay, hinayla niya si Hart patungo sa kanyang sasakyan. Doon, nakita ni Rafael at agad na nagmadaling sumunod. Hindi niya inaasahan na dadalhin siya ni Elias sa harap ng kanyang lolo, at sinabi na ito ang babae na nakatrabaho niya, maganda at matalino, na nagbigay ng inspirasyon sa kanya. Ngunit wala siyang mga magulang, tulad ng sinabi ng kanyang lolo, ang mga taong katulad nito ay walang pinakamahalagang bagay, katulad niya, isang ulilang bata na inalagaan ng kanyang lolo. Ayaw nang makinig ng chairman kay Elias, kaya't agad na pinapalayas ang mga ito. Labis na nadismaya si Rafael kay Elias at nais sanang ibalik si Hart. Ngunit bumalik si Hart at sinampal si Elias, alam mo ba kung gaano ko namimiss ang mga magulang ko? Pero hindi ko kailanman nagawang banggitin sila sa harap ng sinuman, dahil natatakot akong umiyak. Pero ikaw, naglakas loob ka pang banggitin sila.
Dahil sa galit, umuwi si Hart at kinuha ang bote ng alak na matagal na niyang itinago. Nang dumating si Elias at nagsorry, pero ayaw na niyang magpatawad, agad niyang ibinuhos ang alak sa mesa sa harap ng nagulat na si Elias, na nagmadaling kunin ito upang tingnan kung Cho Margo ito. Tinanong niya kung ito rin ay peke, ngunit ito ay tunay. Agad na kinuha ni Hart ang bote at umalis nang walang karagdagang salita. Sa puntong iyon, naisip ni Elias ang mga alaala sa Paris at napagtanto na siya ang taong naabala niya sa isang liko. Nang handa na si Hart na wasakin ito, naharang siya ni Elias, ngunit sinabi niya na dahil dito, naganap ang lahat ng ito. Kung hindi dahil dito, hindi siya mawawalan ng trabaho, at hindi rin niya mararanasan ang kahihiyan sa harap ng chairman. Habang nag-aaway sila, dumating si Rafael. Nang makita ang bote ng alak na hawak ni Hart, alam niyang nahuli na ang lahat, at nais sanang ipaliwanag na hindi kasalanan ni Hart, ngunit sinuntok siya ni Elias. Alam mo ba kung gaano kahalaga sa akin ang bote ng alak na ito na naglakas loob kang itago? Ito ang alak na nais kong inumin kasama ang aking tiyuhin bago siya pumanaw, sabi ni Elias. Habang nagagalit, nagulat si Hart sa narinig na ito. Umalis siya patungo sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan upang tahimik na pag-isipan ang mga sinabi ni Elias. Samantalang si Elias, sa gitna ng kanyang pagkalito, naisip ang tungkol sa kanyang girlfriend at pumunta sa kanya. Inamin ni Luningnang na nang marinig ang pangako ng chairman na ibabalik siya sa trabaho, siya ay nag-alinlangan, ngunit pagkatapos ng gabing iyon kasama si Elias, nagpasya siyang hindi na makikinig sa kanya at hindi kailanman bibitawan si Elias. Talagang masaya si Elias at niyakap ang kanyang mahal. Samantalang, nagdesisyon si Hart na sabihin ang lahat kay Luningnang. Kahit alam niyang ang nais ni Elias ay makainom ng alak kasama ang kanyang tiyuhin, hindi siya makapagpatawad sa kanya na ginawang biro ang kanyang pagiging ulila. Ngayon, labis na namimiss ni Hart ang kanyang mga magulang. Tumawag siya sa kanyang lolo habang patuloy na umiiyak. Kinabukasan, nagpatuloy si Hart sa kanyang trabaho tulad ng dati. Ang kanyang matalik na kaibigan naman ay nagmamadali at pumasok upang makipag-usap kay Elias, humihiling na pumasok siya sa opisina. Ngunit pagpasok niya, agad siyang lumuhad at humingi ng tawad, inamin na siya ang nagbasag ng bote ng bima at humihiling na huwag ipagsama si Hart, at sa halip ay gagawin ang anumang bagay. Hindi nagalit si Elias, kundi sinabi lamang kay Luningnang na tumayo at maghanda para sa kanyang shift. Sa labas, dumating si Director Perez at kailangan niyang makipag-usap kay Elias. Wala na silang hidwaan, at sinabi niyang nais din niyang mamuhunan sa restaurant. Pagkatapos umalis ni Perez, iminungkahi ni Elias na pumasok si Hart sa opisina upang makipag-usap. Mula ngayon, hindi na niya babanggitin ang Cho Margo, at umaasa siyang makakalimutan ito ni Hart, kasama na ang mga salitang masakit na sinabi niya kagabi. Ngunit, iginiit ni Hart na hindi niya kailanman makakalimutan ang nangyari, at ang kanyang paghingi ng tawad ay tila hindi tapat, na nagpasidhi sa kanyang pagnanais na hindi ito palampasin. Sa gayon, hindi na nila ito binanggit pa. Matapos magbigay ng mga tagubilin sa manager, lumabas si Elias kasama ang kanyang girlfriend. Nais pa nilang magdesisyon na magsama sa isang bahay. Pagbalik sa opisina, nakita ni Elias si Hart sa camera at agad na naisip ang kanyang pagkakamali, kaya't kumuha siya ng corkscrew mula sa drawer na madalas niyang gamitin at ibinigay ito kay Hart bilang paghingi ng tawad. Dahil sa galit, hindi siya agad tumanggap. Ngunit nang makita niyang handa na itong dalhin, mabilis niyang kinuha. Sa ganitong paraan, tinanggap na rin ni Hart ang kanyang paghingi ng tawad. Pagkatapos, si Elias mismo ang gumawa ng tseko para kay Hart, upang maalis ang anumang hidwaan sa pagitan nila. Sa puntong iyon, dumating si Rafael upang hanapin si Hart, ngunit nang makita ang dalawa na magkasama, hindi siya natuwa, kaya't nagpasya siyang umuwi na. Samantalang, nagsimula ng malasing ang dalawa. Ayaw ni Hart na palampasin ang magandang pagkakataong ito,
kaya't kumuha siya ng telepono upang i-record ang mga pangyayari at pinilit si Elias na dagdagan ang kanyang sahod, upang makita kung tatanggi siya kinabukasan kapag nagising na siya. Nagpasya si Rafael na bumalik at tinulungan si Hart na dalhin si Elias sa kanyang kwarto. Sa ilalim ng impluwensya ng alak, ikinwento ni Elias kay Hart ang tungkol sa araw na nasunog ang kanilang bahay, na ang kanyang mga magulang ay namatay habang sinasalba siya. Habang pinapakinggan ito ni Hart, lalong naging emosyonal si Rafael, kaya't nagmadali siyang umalis sa lugar na iyon, dala ang paakit mula sa nakaraang aksidente na bumabagabag sa kanya sa loob ng maraming taon. Dahil sa pag-alis ni Rafael, napilitan si Hart na buhatin si Elias papunta sa kanyang kwarto, dahil mas malapit ito. Samantala, pumunta si Luningnang sa bahay upang hanapin si Elias. Nang pumasok siya sa kwarto at hindi niya siya nakita, tinangka niyang tumawag sa telepono ngunit hindi ito sumagot, kaya't naghanap siya sa paligid. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya ang sapatos ni Elias sa harap ng kwarto ni Hart. Isang hindi maipaliwanag na takot ang bumalat sa kanya, at nang buksan niya ang pinto, nakita niyang nakahiga si Elias sa kanyang kama. Kinabukasan, nagising si Elias at nagulat nang makita ang sarili sa kwarto ni Hart. Nagtanong siya kay Hart kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag niya na dahil sa pagkalasing, dinala siya nito sa kanyang bahay. Hindi pa nila natapos ang pag-uusap, malapit na ang oras ng pagbubukas. Agad na lumabas si Elias bago dumating ang iba, ngunit nahuli siya ng mga tao na lumalabas mula sa kwarto ni Hart. Sa dami ng mga mata na nakatingin, paano ito hindi mauunawaan? Kahit anong paliwanag, mahirap pa ring paniwalaan. Tumawag si Elias sa kanyang girlfriend, at sa pagkakataong ito, tuwirang sinabi ni Luningnang na hindi na niya gusto na magkasama si Elias at si Hart. Dahil dito, tinawag ni Elias si Hart upang imungkahi na lumipat siya, at siya na ang baalang mag-asikaso sa lahat. Ngunit inilabas ni Hart ang video mula kagabi bilang panakot, na humihiling ng dagdag na sahod at hinihingi na makipag-date siya sa kanya. Nagbihis si Hart ng maganda at lumabas sa harap ng mga nagulat na tao. Hindi maaring lumala pa ang hindi pagkakaintindihan, kaya't nais ni Elias na ipaliwanag kay Hart na kung may nangyaring masama kagabi, ito ay dahil sa kanyang pagkalasing, ngunit ang tunay na layunin ni Hart ay dalhin ang Cho Margo sa puntod ng kanyang tiyuhin upang matupad ang kanyang huling hangarin na makainom ito. Samantala, nagdala si Luningnang ng kanyang disenyo sa ibang kumpanya at natuklasan niyang ito ay kinopya. Hindi niya akalain na ang chairman ang may gawa nito, kaya't puno ng galit, muling hinanap niya ito at tiniyak na anuman ang mangyari, hindi siya aalis kay Elias. Nandoon si Rafael at nasaksihan ang lahat. Hindi niya maintindihan kung bakit patuloy na pinipilit ng chairman na paghiwalayin sila. Sinabi ng chairman na nais lang niyang bigyan si Elias ng kumpletong pamilya. Kung hindi dahil sa insidente noong nakaraan na nagdulot ng pagkamatay ng kanyang mga magulang, hindi siya aabot sa ganitong sitwasyon. Dahil sa pagkakasala sa kanyang konsensya, agad na lumuhad si Rafael at inamin na siya ang nagdulot ng sunog noong nakaraan. Ang labis na pagkabigla ay nagdulot sa chairman na mawalan ng malay at kailangan pang dalhin sa ospital. Agad na tumakbo si Elias sa ospital nang makatanggap ng balita. Tinanong niya si Rafael kung ano ang nangyari. Biglang nagsalita si Luningnang at sinabi na siya ang dahilan, dahil akala niya ay na-hospital ang chairman pagkatapos ng kanilang pag-uusap. Ngunit tanging si Rafael ang nakakaalam na hindi iyon totoo. Sinabi niya na dahil sa pagtatalo nila ng chairman, nagresulta ito sa kalagayan ng kanyang lolo. Ngunit hindi naniwala si Elias, kaya't hinailan niya si Rafael palabas at tinanong siya. Dahil sa ugali ng chairman, hindi siya maaaring mawalan ng malay dahil sa isang maliit na bagay. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang sapat na lakas ng loob upang sabihin ang katotohanan at pinili na lamang na umiwas. Pagbalik sa kwarto, nakita ni Elias ang kanyang nag-iisang kamag-anak na nasa panganib, tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa at umaasang nagkukulang lamang ito. Sa ngayon, hindi siya makakabalik sa restaurant,
at si Hart lamang ang nagbalik upang pamahalaan ito. May mahalagang bagay na kailangang ipaalam ng manager, ngunit wala pang pagkakataon. Pagkatapos, nagdala si Hart ng tanghalian sa ospital, ngunit nakatagpo siya kay Luningnang na nakaupo sa labas, kaya't hindi siya naglakas loob na hanapin si Elias at humiling sa kanya na ipasa ang lunchbox para sa kanya. Dahil sa pagkaka-ospital ng chairman at hindi siya makapangasiwa sa kumpanya, nais ng ibang shareholders na si Rafael ang pumalit sa kanya. Ngunit nais ni Rafael na ipasa ang posisyong ito kay Elias. Ngunit walang interes si Elias sa arkitektura. Pagkatapos, nagpunta siya sa bahay ni Luningnang upang magpahinga, sa halip na bumalik sa restaurant. Habang naghihintay si Hart at hindi pa rin nakikita si Elias, nagsimula na siyang mag-alala. Ngunit hindi lamang siya, kundi pati ang manager ay nag-aalala rin. Nang mag-media, bumalik si Elias at nakatagpo kay Hart. Nakita niyang pagod na pagod siya, kaya't nagdala siya ng tubig at nag-isip ng paraan upang pasayahin si Elias. Agad niyang dinala siya sa isang arcade upang maglaro ng Whack-A-Mole, isang lugar na madalas niyang pinupuntahan kapag siya ay galit. Pagkatapos, naghanap sila ng makakain, at nagpunta sila sa udon noodle shop na madalas puntahan ni Hart. Dahil sa kanya, nakaramdam si Elias ng malaking ginhawa. Sa pagkakataong iyon, tumawag si Rafael at nais sanang makasama si Hart sa pagkain ng noodles, ngunit nang makita niyang magkasama sila sa restaurant, nagbigay siya ng dahilan na may trabaho siya upang maiwasan ang pagkikita. Kinabukasan, nagbalik ang sigla ni Elias, at habang nag-uusap kasama ang mga tauhan, nalaman niyang may balak na magbukas ng isang wine restaurant na direktang kakumpetensya nila. Agad na naisip ni Elias si Director Perez, dahil sinabi nito na nais nitong mamuhunan sa restaurant. Sa pagkakataong ito, muling dumating ang dating asawa ni Tia Melissa at humiling na makausap siya. Ngayon, nais niyang dalhin ang kanilang anak sa ibang bansa para mag-aral, kaya't humingi siya ng opinyon mula kay Tia. Sa pag-iisip tungkol sa paghihiwalay sa kanyang anak, labis na nahirapan ang isang ina, ngunit pinigilan niya ang kanyang luha at pumayag na ipagkatiwala ang kanyang anak sa kanya. Pagkatapos nito, tumawag ang lalaki sa manager at inutusan itong dalhin ang pinakamahal na bote ng alak. Nang dumating ang oras ng pagbabayad, nagulat siya sa halaga nito. Pagkatapos, tinawag ni Elias ang tiyahin at inilipat ang halaga ng benta ng bote ng alak kay Tia bilang regalo para sa kanyang mga anak, umaasang sa susunod na makikita niya ang lalaki, hindi na siya kailangang umiyak. Ang tanawin na ito ay lalong nagpalalim ng paghanga ni Hart kay Elias. Sa kabilang banda, pumayag si Rafael na pansamantalang pamunuan ang kumpanya sa halip na ang chairman, at maghihintay siya hanggang bumalik si Elias upang ibalik ang posisyon. Si Elias naman, direktang pumunta sa kumpanya ng direktor upang makahanap ng kakilala at nakumpirma na siya mismo ang may balak na magbukas ng restaurant na kakumpetensya niya. Bumalik si Elias at sinabi ito sa manager at chef upang ihanda ang kanilang sarili. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, narinig ito ni Tia mula sa kusina at agad na ipinaalam kay Hart. Si Luningnang, na hindi nakapagpigil, ay nabanggit ang Cho Margo na hawak ni Hart, na naging dahilan upang magtanong ang manager sa kanya. Kinailangan ni Elias na makialam upang mapahinto si Luningnang. Ngunit hindi niya may kaila ang kanyang galit, dahil sa bote ng alak na iyon, maraming beses na nagdulot ng hirap si Director Perez sa kanila. Sa kabilang banda, dahil ayaw ni Rafael na lalo pang maging malapit ang dalawa, pinayuhan niya si Luningnang na lumipat na makasama si Elias, upang kahit magising ang chairman, mahirap nang paghiwalayin ang dalawa. Nang marinig ito, nag-alinlangan siya, at sa kanyang pagbisita sa ospital, aksidenteng narinig niya si Elias na nagkukwento sa kanyang lolo, binanggit ang pangalan ni Hart sa halip na ang sarili, na nagbigay sa kanya ng dahilan upang pag-isipan ang mungkahi ni Rafael. Kinabukasan, nagkagulo ang lahat ng empleyado dahil nagsimula ng magtayo ng restaurant sa tapat. Sa harap ng mga tao, nanatiling kalmado si Elias upang hindi sila maguluhan. Ngunit hindi kayang hayaan ni Hart na magpatuloy ang lahat ng ito,
kaya't lumapit siya kay Director Perez at inamin na siya ang nagtaglay ng bote ng Cho Margo, na hindi alam ni Elias. Kaya, kung ito ang magiging dahilan ng kanilang alitan, handa siyang akuin ang lahat ng responsibilidad. Nang makita si Hart na nakaluhod, kahit nagulat si Director, iginiit niyang hindi ito dahil sa personal na galit kundi dahil sa negosyo lamang. Pagkatapos niyang umalis, tinawagan siya ng direktor at pinuri si Hart, ngunit nagdulot ito ng hindi pagkakaintindihan kay Elias, na inisip na nais ni Hart na magtrabaho sa restaurant ng direktor na may mas magandang benepisyo, na makakatulong sa kanya na maibalik ang bar ng kanyang lolo. Hindi niya alam ang tunay na layunin ni Hart, kaya't nagalit siya at sinabi, "Gumawa ako ng ganito para sa iyo." Nagmakaawa ako sa kanya na kalimutan na ang lahat, huwag nang buksan ang restaurant na sisira sa kabuhayan ng maraming tao. Nang makita ni Elias na umalis si Hart, napagtanto niyang nagkamali siya at sinundan siya, ngunit sa harap ng kanyang girlfriend, nagulat silang lahat. Agad na hinayla ni Hart ang kanyang kamay at umalis, kaya't sumunod si Elias. Naiwan si Luningnang sa lugar. Sa labas, hawak ni Elias ang kamay ni Hart at tinanong siya kung saan siya pupunta, ngunit tinanggihan siya nito at sinabing siya ang may karapatang magdesisyon. Mula sa puntong iyon, wala nang nakakausap kay Hart, at pagkatapos ng isang araw, wala pa ring balita mula sa kanya. Mula nang mawala si Hart, nagsimula nang mag-alala si Elias. Kinabukasan, binanggit ng manager ang tungkol sa pag-alis ni Hart at tinanong siya kung ano ang dapat gawin. Hindi na nag-isip si Elias at pinili na hindi na alalahanin ito, at itinaas si Luningnang mula sa probationary status patungong regular na empleyado. Hindi nagtagal, nakipag-ugnayan siya sa kanyang matalik na kaibigan, at nahuli ito ni Elias, kaya tinanong niya kung nasaan si Hart, ngunit agad itong nag-hang up. Sa pagkakataong iyon, nasa bahay siya ng kanyang lolo, ngunit hindi siya naglakas loob na pumasok. Nalaman ni Elias ang address ni Hart mula kay Luningnang at agad na umalis. Habang ang direktor ay nag-imbita ng isang espesyalista mula sa Japan na si Takagi upang tumulong sa negosyo ng restaurant. Nang malaman ni Rafael na naghanap si Elias kay Hart, sinabi niya ito kay Luningnang. Sa harap, nagpakita siyang hindi masyadong nagmamalasakit, ngunit pagkatapos ay tumawag siya upang malaman kung nasaan siya, ngunit hindi sumasagot si Elias. Samantala, dumating si Takagi upang suriin ang restaurant ni Elias, at nang makita ang baso, agad siyang nagbuhos ng tubig dito at nagreklamo na hindi ito nalinis, na nagresulta sa manager na nagmamadaling humingi ng tawad at palitan ito ng bagong baso. Kinailangan pang suriin ni Takagi ulit bago siya pumayag, at humiling na ipakilala ang alak. Sa mga sandaling iyon, naghanap si Elias ng paraan upang makita si Hart, at sa wakas ay nakita niya itong nag-iisa at nanginginig sa lamig. Agad niyang isinuot ang kanyang jacket at humingi ng tawad upang makumbinsi siyang bumalik, dahil kung hindi, wala na siyang karapatang humarap sa ibang tao. Dinala pa niya siya sa isang restaurant dahil hindi pa siya kumakain mula kagabi, at ginawa ang lahat upang makumbinsi siyang bumalik sa trabaho. Sa puntong iyon, may isang demanding na customer na nagreklamo tungkol sa pagkain, kaya't ang chef mismo ay lumabas upang humingi ng tawad at muling gawin ang pagkain hanggang sa masiyahan ang customer. Isa-isa, inihain ang mga pagkain, ngunit laging tumatanggi ang customer. Labis na nagalit ang chef at nagpa siya ng itigil ang paggawa. Bago umalis si Takagi, sinabi niyang babalik siya kinabukasan. Ipinahayag ni Hart kay Director Perez na ang restaurant na iyon ay talagang hindi umabot sa pamantayan, at kung sa susunod na pagbalik ay wala pa ring pagbabago, babalik siya sa Japan. Sa panig ni Elias at Hart, nagpaalam sila sa kanyang lolo bago umuwi. Sa daan, biglang natanggap ni Elias ang balita na nagkaroon na ng kamalayan ang kanyang lolo, kaya't agad siyang tumakbo patungo sa ospital. Mula sa labas, sinabi ni Rafael na may itinatagong lihim na matagal na niyang itinago, umaasang mapapatawad siya ni Elias. Si Hart naman ay lihim na bumalik sa restaurant. Hindi pa siya nakauwi nang may isang lalaki na patuloy na nagmamasid sa harap ng pinto,
at nang makita siyang nasa loob, pumasok ito at nag-alok kay Hart na bumili ng alak. Nakita ang kanyang itsura, nagbigay siya ng isang baso ng alak nang walang bayad, at pinakiusapan siyang umalis. Hindi alam na siya ang lalaki noong nakaraan na nagdala sa kanya sa harap ng bahay ng kanyang lolo. Kinabukasan, bumalik ang kliyente ayon sa napagkasunduan. Gayunpaman, ang chef ay nalulumbay at ayaw ng paglingkuran siya. Sinubukan nilang lumikha ng mga pagkaing akma sa alak na pinili ni Takagi, ngunit lahat ay nagtagumpay. Agad na tinawag ni Elias si Hart at tinanong kung mayroon siyang magandang ideya. Sabi niya, hindi kinakailangang gumawa ng mga pagkaing Pranses, subukan nilang gamitin ang mga tradisyonal na sangkap na akma sa atmosfera ng lasap. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng pagkakataon si Tia Melissa na ipakita ang kanyang galing, gamit ang tradisyonal na kimchi na siya mismo ang gumawa, at nakipagtulungan sa kasanayan ng chef upang lumikha ng isang putahe na pinagsasama ang istilong Asyano at Europeo. Nang inihain ang pagkain, tiyak na nahikayat nito ang mahigpit na kliyente, at pinuri niya ang gumawa ng ulam na ito bilang talagang mahuhusay. Bumalik siya upang iulat kay Director Perez, at nag-isip siya ng paraan upang mabilis na bumagsak ang restaurant ni Elias sa pamamagitan ng pagkawala ng mga pangunahing tauhan. Una, lihim niyang nakipagkita sa manager at inalok itong magtrabaho para sa kanya. Siyempre, hindi maaring ipagkanulo ni Luningnang ang kanyang boss, kaya't pinili niyang umalis. Gayunpaman, nalaman ni Takagi ang isang lihim at ginamit ito upang takutin siya. Sunod ay ang chef ng restaurant na may katulad na alok, na nagdulot sa kanya na magkasakit at hindi makapasok sa trabaho kinabukasan. Dahil dito, nagdulot ito ng mga reklamo mula sa mga customer tungkol sa pagkain, at ang mga tao sa kusina ay naguguluhan, na naging sanhi ng tunay na masamang sitwasyon. Napilitan si Elias na tanungin ang kanyang mentor kung talagang may sakit siya o kung kailangan niyang personal na bumili ng gamot. Nang marinig iyon, agad na nag-hang up ang chef, na nagbigay ng pagdududa kay Elias. Sa kabilang banda, dahil sa kanyang pagdaramdam sa pagkakamali mula sa maraming taon na ang nakalipas, pinili ni Rafael na sabihin kay Hart ang kanyang lihim upang makaramdam ng ginhawa. Inamin na siya ang nagdulot ng sunog sa bahay ni Elias, at dahil dito ay na-hospital ang chairman. Bagamat labis na nagulat si Hart, nauunawaan niya ang kalagayan ni Rafael. Pinayuhan niya itong pumili ng tamang oras upang sabihin kay Elias bago pa man siya mismo ang makadiskubre. Samantala, dumating sina Takagi at Director Perez sa restaurant, kasama ang tatlong bisita. Ang unang dumating ay si Luningnang, sinundan ng chef. Nagkita ang dalawa dito at habang naguguluhan, ang huli at pinakahuling dumating ay si Elias, na nagdulot ng pagkabigla sa lahat. Si Takagi naman ay kalmado lang na inimbitahan siyang maupo. Hindi naunawaan ni Director Perez kung bakit siya nagdulot ng kakulangan sa lahat, ngunit ang layunin ni Takagi ay upang bigyang gantimpala ang mga mahuhusay na tao. Pagkatapos, kumuha siya ng 2 kontrata at binigyan sila ng oras upang pag-isipan. Naramdaman ni Elias na hindi siya kailangan dito, kaya't pinili niyang umuwi. Nang makita siyang umaalis, agad na sinundan siya ng chef, nag-aalala na baka magkamali ng pagkakaintindi si Elias. Dumating siya dito upang tumanggi sa kanilang alok, at sinabi na kung hindi gagawin ng mentor, siya rin ay tatalikod. Matapos ang pagkain, tiyak na nagtagumpay si Takagi. Gayunpaman, sinabi ni Director Perez na may isa pang mahuhusay na tao sa tabi ni Elias, na si Hart. Sa panahong iyon, siya ay naguguluhan pa rin sa katotohanang inihayag ni Rafael. Nang pumasok siya sa restaurant at makita si Elias, nagulat siya at nang makita siyang naglilinis ng mga baso, lalong naguluhan siya, at nagtanong kung siya ba ay isang magandang boss. Kahit na sinagot ni Hart na tiyak naman, hindi pa rin naalis ang pag-aalala ni Elias. Kinabukasan, hindi pumasok ang chef at manager, na nagdulot ng labis na pagdududa sa lahat. Agad na nagmadali si Elias upang mawala ang tensyon at pasiglahin ang lahat. Agad na nakatanggap si Hart ng tawag mula kay Takagi,
at tinanong siya tungkol sa kanyang mga karaniwang gawain, at nang malaman na nagsisimula pa lamang siyang mag-aral tungkol sa alak, agad siyang bumitiw sa kanyang pag-iingat. Samantalang, naghanap si Elias sa bar na pinagtatrabahuhan ni Luningneng, at sa pamamagitan ng mga empleyado doon, nalaman niyang umalis siya dahil sa problema sa pang-amoy. Paglabas niya, tumawag si Hart na may galit na tono, at nalaman niyang alam na niya ang tungkol sa pagkuha ni Takagi sa mga tao, kaya't nais niyang makipag-usap kay Director Perez. Nag-alala si Elias na baka magdulot siya ng gulo, kaya't agad siyang huminto at nagkita silang dalawa upang pag-usapan. Kung patuloy na mawawala ang chef sa restaurant, mabilis itong babagsak. Tungkol sa Sam Liar, pansamantala ay maaaring palitan ito ni Hart. Kaya't ang pangunahing layunin ay ang ibalik ang chef. Mula kay Jonsu, sinubukan ni Elias na alamin kung may kahinaan si Chef Takagi, at nalaman na may nangyaring insidente sa kusina dati kung saan aksidenteng nasaktan ang isang tao, ngunit hindi ito sinasadya kaya't hindi inusig ng pulis. Ngayon, naunawaan na ni Elias ang dahilan kung bakit nais ng kanyang mentor na umalis, kaya't agad siyang pumunta sa kanya, natatakot na ang insidenteng ito ay lumabas at makasira sa reputasyon ng restaurant, mas pinili pa ng chef na umalis kaysa madamay ang sinuman. Samantala, nabasa ni Luningneng ang isang nakakagulat na balita sa pahayagan at agad na ipinaalam kay Hart na si Elias ay tagapagmana ng isang malaking kumpanya ng arkitektura, at higit pa, malapit na itong magpakasal kay Luningneng. Nang makita ito ni Hart, siya ay naguluhan, dahil siya ay may damdamin para kay Elias, at tiyak na hindi niya may tatago ito sa lahat. Sa kabaligtaran, si Elias ay nagpunta sa bahay ni Luningneng upang hikayatin siyang bumalik sa restaurant. Ang pagkawala ng Sam Liar na may problema sa pang-amoy ay labis na nagdudulot ng stress kay Luningneng, natatakot na makasira sa reputasyon ng restaurant. Gayunpaman, para kay Elias, basta't ibuhos ni Luningneng ang kanyang puso sa restaurant, hindi niya ito papansinin. Matapos ang isang mahabang gabi ng pag-iisip, sa umaga, wala pa ring dalawa sa kanila. Habang naghahanda na siyang pumunta sa kanilang bahay, biglang dumating ang chef at ang manager. Talagang bumalik sila, na nagpasaya sa lahat, at ang restaurant ay bumalik sa dati nitong takbo. Nakita ni Elias ang masiglang tanawin dito, at siya ay labis na nakaramdam ng ginhawa. Pagkatapos, pumunta siya sa opisina ni Director Perez at nagbigay ng babala na dapat niyang suriin ang kanyang mga tao. Pagkatapos niyang sabihin ito, umalis na siya, ngunit sinundan siya ni Takagi, na nagbanta na ibubulgar ang kanyang lihim. Gayunpaman, hindi natakot si Elias at binalikan siya ng pagbabanta. Sa pagkakataong ito, unang pagkakataon na nagturo ang chef kay Tia Melissa kung paano gumawa ng pagkaing Pranses, at pagkatapos ay inihain ito sa handa ng mesa sa labas. Ngayong araw, nagdaos ng salo-salo ang lahat, na nagpalapit sa isa't isa. Magkakaroon ng isang kompetisyon para sa mga Sam Liar, at ang premyo ay isang mahalagang alak mula sa Reyna ng Munsong. Kung sino ang mananalo ay makapagdadala ng karangalan sa restaurant, kaya't umaasa si Elias na mananalo ang kanyang mga tauhan. Hindi lamang ang manager ang may karapatang sumali, kundi lahat ay maaaring lumahok, kaya't sa susunod na linggo ay magkakaroon ng kompetisyon sa restaurant. Nang marinig ito ni Hart mula sa manager, siya ay labis na natuwa at agad na pumunta sa opisina upang pasalamatan si Elias. Ngunit hindi pa siya natutuwa nang dumating si Rafael at sinabi na nais niyang magreserba ng mesa upang magkaroon ng oras sina Luningneng at Elias para sa isa't isa. Pagkatapos, pumasok siya sa silid ni Elias upang maghanda para sa gabi. Naiwan si Hart na nag-iisa at malungkot. Nang makita ito ni Tia, agad niyang nahulaan ang dahilan ng kanyang kalungkutan, kaya't nilapitan siya upang aliwin. Si Luningneng naman, hindi alam na nag-aayos si Rafael ng isang salo-salo para sa kanya, pagkatapos ng klase ay handa na sanang gumawa ng iba pang bagay. Ngunit pinigilan siya ni Rafael at pinayuhan na dapat ay maglaan siya ng mas maraming oras para sa kanyang boyfriend sa restaurant, natira na lamang sina Elias at Hart na magkatapat.
Kahit na puno ng sakit ang kanyang puso, hindi siya makialam sa kaligayahan ng iba, habang may dala pang bulaklak si Elias para sa kanyang kasintahan. Hindi nagtagal, dumating si Rafael kasama si Luningnang at lumikha ng espasyo para sa dalawa upang mapanatili ang kanilang pagmamahalan. Ang manager, na hindi kayang tiisin ang tanawin, ay ipinasa ang tungkulin sa serbisyo kay Hart. Dahil dito, hindi na maanyayahan ni Rafael si Hart na lumabas at maglakad-lakad. Si Hart ay nagdala ng alak mula sa manager at sinimulang buksan ang bote. Dahil sa kaunting pagka-distracted, nagkamali siya, na nagdulot kay Elias na magalit at punahin siya sa harap ni Luningnang. Pagkatapos, dinala ni Elias ang bulaklak na inihanda ni Hart para sa kanya. Nakita ang kanilang kaligayahan, lalong sumakit ang puso ni Hart. Hindi na kayang tiisin ni Rafael, hinawakan ang kamay ni Hart at dinala siya sa labas, nag-aalala sa kanyang nasakit na kamay, ngunit sinabi ni Hart, mas masakit pa ang nasa puso ko. Hindi alam ni Rafael kung paano siya mapapasaya, kaya't nagpasya siyang dalhin si Hart sa isang masarap na restaurant at sa daan ay huminto sa isang tindahan upang bumili ng gamot para sa kanya. Ngunit nang bumalik siya, hindi na niya nakita si Hart. Sa ganitong kalungkutan, nag-isa siyang naglaro sa isang arcade machine, pinapalo ito at sumisigaw upang ilabas ang kanyang saloobin. Dumating si Elias. Nakita ni Hart si Elias na nag-aalala at nagtanong kung bakit siya umiiyak. Ngunit sinabi lamang ni Hart na nasaktan ang kanyang kamay. Bilang isang taong hindi sanay sa emosyon, hindi alam ni Elias kung ano ang dapat gawin sa sitwasyong ito. Nang lumihis siya ng tingin, nang bumalik siya, wala na si Hart. Agad siyang tumakbo upang hanapin siya, ngunit hindi siya matagpuan. Nagsimula ng umulan ng malakas, kaya't bumalik siya sa sasakyan upang kumuha ng payong at muling hanapin siya. Sa wakas, natagpuan niya si Hart, ngunit ayaw niyang bumalik at tinanong siya, nagustuhan mo ba ako? Hindi ko maaring magustuhan ka, pasensya na kung nagkamali ka ng isip. Nang marinig ito ni Hart, nawalan siya ng pag-asa at mas piniling maglakad sa ulan kaysa bumalik kay Elias. Sa isang telephone booth, tinawagan niya si Elias at sinabi, gusto kong kalimutan ka, ngunit hindi ko magawa. Kahit na hindi niya maibalik ang kanyang pag-ibig, nagbigay siya ng pangangalaga kay Hart, ibinuka ang kanyang coat para sa kanya, at dinala silang dalawa pabalik. Sa harap ng restaurant, tinulungan siyang bandahan ang kanyang sugat, at sa pagkakataong iyon, nakita sila ni Rafael. Talagang nagalit si Rafael, dahil nagdulot si Elias ng sakit sa dalawang babae. Ayaw makipagtalo ni Elias, kaya't pumasok siya sa loob. Ngayon, naiwan si Rafael kasama si Hart. Dito, inamin ni Rafael ang kanyang tunay na nararamdaman para kay Hart, kung gaano niya ito kamahal. Ngunit sa kasamaang palad, tiningnan lamang siya ni Hart bilang isang kaibigan. Ngunit ang kailangan harapin ni Rafael sa pagkakataong ito ay ang katotohanan na matagal na niyang itinago. Nang magising ang chairman, tinawag niya si Rafael, kaya't umalis sina Elias at ang doktor. Tinanong siya kung sinabi na ba niya kay Elias. Kung hindi pa, mabuting manahimik na lamang siya. Bumalik sa kompetisyon para sa mga somlier, araw-araw na nag-iensayo ang manager ng masigasig, natatakot na baka mabaygo siya, kaya't pinayuhan niya si Hart na suriin ang kanyang kakayahan. Malapit na ang araw ng pagsusulit, at lahat sa restaurant ay abala sa pag-aaral, lahat sila ay may kaalaman tungkol sa alak, maliban kay Hart na baguhan pa lamang. Nang makita ni Elias si Hart, tinawag niya ito sa kanyang opisina at binigyan siya ng isang dokumento tungkol sa alak, na tila isang pandaraya. Kaya't hindi niya ito tinanggap at nais na manalo sa patas na laban. Nang lumabas siya, nakita niyang ang kanyang mga katrabaho ay may hawak na katulad na dokumento at sinabing ibinigay ito ni Elias sa kanila, kaya't nagulat siya nang makita na lahat ay may ganito. Napagtanto niyang siya ay naging hanggal sa paglimot sa mga katanungan. Pagkatapos, dumating si Elias upang sunduin ang kanyang lolo mula sa ospital, at nagulat siya nang malaman mula sa isang kakilala na ang lihim ng chef at manager ay kumalat na sa industriya,
at ngayon ay alam na ito ng lahat. Narinig din ito ng mga tao sa restaurant, ngunit hindi sila naniniwala na may problema sa pang-amoy si Lu Ningneng, kaya't nag-alala ang chef at umupo sa isang sulok. Nang makita ang mga tao na nag-uusap, inisip ng manager na pinagtatawanan siya, kaya't nagalit siya at inamin na hindi siya makamoy, ngunit hindi siya papayag na mawalan sa kompetisyon. Ang chef ay naging sensitibo rin, at nang makita si Tia Melissa na nagluluto, nagalit siya ng walang dahilan, habang ang isang customer ay sinadyang nag-spray ng pabango sa alak upang subukan ang pang-amoy ng manager. Pagkatapos, tinawag siya at sinabi na may kakaibang amoy sa alak, pinapagsubok si Lu Ningneng na amuyin ito. Sinubukan niyang gawin ito ngunit talagang hindi niya ito naamoy, na nagdulot ng kasiyahan sa mga tao. Nakita ni Hart ang buong pangyayari at hindi na nakapagpigil. Tumakbo siya upang hanapin si Elias at sinisi siya kung paano siya nakapagpabaya sa sitwasyong ito. Ngunit ano ang magagawa nila, lalo na't hindi sila makakapagdasal kay Director Perez na maging maawain. Nang matapos ang trabaho, dahil sa mga biro ng mga katrabaho tungkol sa chef, nagalit si Jonsu at binalaan ang isa sa kanila bago umalis, ngunit sinundan siya nito, na nagdulot ng halos pagtatalo. Buti na lamang at dumating sina Elias at ang chef sa tamang oras. Ayaw niyang mawalan ng lahat dahil sa insidente noong nakaraan, kaya't agad siyang lumuhad at inamin na ang biktima ay paulit-ulit na pinagtatawanan siya bilang isang masasamang tao, kaya't gusto niyang turuan ito ng leksyon. Ang chef, upang kunin ang matulis na bagay mula kay Jonsu, ay aksidenteng tinamaan siya. Matapos malaman ni Elias ang katotohanan, hindi na siya makapagpigil sa taong nagdulot ng sakit sa mga taong itinuturing niyang pamilya, nagalit siya sa taong nagkalat ng tsismis at nagdeklara ng digmaan kay Director Perez. Sa kabilang banda, ang chairman ay nag-isip at hindi na pinigilan si Lu Ningneng na makasama si Elias, umaasa na maaari siyang maging pamilya nito, sa isang kondisyon. Samantala, nag-alala si Hart para kay Rafael, kaya't nagpunta siya sa bahay nito. Nais niyang malaman kung ano ang mangyayari kapag malaman ni Elias ang katotohanan. Gayunpaman, hindi pa alam ni Rafael ang lihim na ito, at marahil ay dapat silang manahimik, dahil iyon din ang nais ng chairman. Pagkatapos, inimbitahan ni Rafael si Hart na manatili at uminom ng alak, at sinadyang inimbitahan si Elias. Nang magtagpo ang dalawa, naging awkward ang sitwasyon. Gumawa si Elias ng dahilan upang umalis, at hindi inaasahan, umalis din si Hart. Si Lu Ningneng ay bumalik mula sa chairman at masayang ibinalita sa kanyang kasintahan na hindi na siya tumututol sa kanilang relasyon. Nais niyang magkasama silang manirahan. Ngunit sinabi ng kanyang kasintahan na hindi siya makaalis sa lugar na iniwan ng kanyang tiyuhin. Sa kabila nito, sa kanyang isip, iniisip niya na dahil nandyan si Hart, kaya't nagdesisyon siyang kausapin ito ng direkta, gamit ang dahilan na kailangan ni Elias na magmana ng kumpanya. Ngunit hindi kayang magdesisyon ni Hart na umalis sa lugar na iyon. Nang bumalik siya, nakita niya ang sasakyan ni Lu Ningneng, na alam niyang kaka-rating lang nito. Nagtataka siya kung ano ang pinag-usapan nila, ngunit si Hart ay tila abala at ayaw magbigay ng sagot, kaya't pinagsabihan niya ang tao na umalis. Kinabukasan, tinipon niya ang lahat. Matapos ang mga balita tungkol sa tsismis, tanging ang pagkapanalo sa kompetisyon ang makakapagbalik ng reputasyon ng restaurant. Kaya't nag-organisa siya ng isang kompetisyon dito upang pumili ng pinakamahusay na tao. Nagdala si Elias ng isang bote ng alak na nakabalot, at isa-isang ibinuhos ito sa mga baso ng mga kalahok. Gumamit siya ng stopwatch, at mayroon silang 5 minuto upang tukuyin kung anong klase ng alak ito. Sa unang round, matagumpay na nakapasa si Hart, ngunit sa ikalawang round, may ilan nang umatras, at sa huling round, sila na lamang ang natira, si Hart at ang manager. Sa pagkakataong ito, hindi na natukoy ni Hart kung anong alak ito, at tinanggap ang pagkatalo. Samantalang ang manager ay nagbigay ng maling sagot. Alam ni Elias na sinadya ito ni Hart. Pumunta siya sa isang tahimik na lugar upang makausap siya,
At sinabi ni Hart na hindi niya kayang amuyin ang alak, natatakot na baka matalo sa kompetisyon at makaapekto sa restaurant, kaya't handa siyang isuko ang pagkakataong ito kay Hart. Dahil dito, naglaan si Elias ng buong gabi upang sanayin si Hart. Nang natira na lamang silang dalawa, sinabi niya, sa isip ko, palaging may isang tao na nagdudulot sa akin ng takot at nais kong kalimutan siya. Hinawakan ni Elias ang kamay ni Hart, ngunit sa isang iglap ay nag-atubili siya at umalis. Hindi alam ni Hart na wala na siya, at inamin ang kanyang nararamdaman, sinabing gusto niya si Elias. Sa hindi inaasahang pagkakataon, narinig ito ni Luningneng. Siyempre, hindi siya papayag na basta-basta na lang, kaya't nagalit siya at humiling kay Elias na tanggalin si Hart sa trabaho. Paano niya maaring hayaang araw-araw na kasama ng kanyang kasintahan ang babaeng ito? Natakot si Elias na magdulot ng gulo, kaya't agad niyang dinala si Luningneng sa labas upang magpakakalma. Ngunit napansin ni Luningneng na may damdamin din si Elias para kay Hart, na nagdulot sa kanya ng sakit at umiyak. Matapos ihatid ang kanyang kasintahan pauwi, hindi niya makalimutan ang nangyari. Ang tanging pagpipilian ay tanggalin si Hart sa trabaho o iwanan ang restaurant at ang relasyon kay Luningneng. Tinanggap niya ang hiling na tanggalin si Hart. Bago pa man hilingin ng kanyang boss, siya na mismo ang nagpasya na aalis, basta't matapos ang kompetisyon, hindi na siya mananatili dito. Nang gabing iyon, nanatili si Hart sa bahay ng kanyang kaibigan at sinabi rito na magre-resign siya, dahil ayaw niyang maging sanhi ng sakit ng iba dahil sa kanyang pag-ibig. Sa araw ng pagrehistro para sa kompetisyon, dumating ang mga mamamahayag upang mag-cover. Ang isang tauhan ng direktor na si Perez ay dumating upang magrehistro at nagulat nang makita si Hart bilang tagapanatili ng kompetisyon. Agad itong umuwi upang ipaalam sa kanyang boss, na nagdulot ng pagkabigla sa lahat, lalo na kay Elias. Bakit niya pinapayagan si Hart na lumahok sa halip na ang manager? Samantalang si Hart ay nagtuturo kay Hart bago ang kompetisyon, mula sa paraan ng pagbuhos ng alak hanggang sa postura ng isang profesional na sommelier. Susunod, kailangang matutunan ni Hart kung paano buksan ang bote ng alak. Mabilis na dumating ang araw ng kompetisyon. Lahat ay sobrang kabado at umaasa na magiging maganda ang performance ni Hart. Paglabas niya, nakita niyang naghihintay ang kanyang boss upang personal na dalhin si Hart sa lugar ng kompetisyon. Bago sila naghiwalay, pinasigla pa siya nito. May mahalagang appointment si Elias kasama ang kanyang kasintahan at lolo, ngunit dahil sa kahalagahan ng kompetisyon, naghintay siya hanggang matapos ang pagsusulit ni Hart. Nagtatanong siya kung siya ba ay pumasa o hindi. Ang kanyang lolo, na naghintay na, ay unti-unting nawawalan ng pasensya. Kung hindi mapipilit ni Luningneng si Elias na iwanan ang restaurant, hindi niya papayagan ang kanilang kasal. Ngayon, tila napakalinaw ng sitwasyon, kaya't umuwi na ang chairman. Si Luningneng ay labis na nag-aalala, habang si Elias naman ay nagdadala kay Hart para mag-lunch matapos ang nakaka-stress na pagsusulit. Naghintay siya ng resulta, at hindi niya kayang tumingin, kaya't humiling kay Elias na tingnan ito para sa kanya. Bagamat siya ang huling nakapasa, talagang pumasa si Hart. Siya ay labis na natuwa at tumalon sa saya, pagkatapos ay agad na ibinalita ito sa lahat sa restaurant, na nagdulot ng kasiyahan sa lahat. Sa ikalawang round, ang mga kalahok ay kailangang tukuyin ang pangalan ng 10 uri ng alak. Si Hart ay nasa loob ng silid ng pagsusulit, habang si Elias ay nasa labas, kabado at naghihintay. Nang matapos ang pagsusulit, tumakbo siya palabas at tinukso si Elias na punong-puno siya ng saya. Tiwala si Hart na makakakuha siya ng 100 puntos, dahil lahat ng ito ay mga alak na kanyang nainom. Habang si Hart ay nasa banyo, si Luningneng ay nagpunta kay Elias na may galit na mukha, sinisisi siya sa pag-aaksaya ng pagkakataong pinakahihintay niya sa loob ng 4 na taon, at humiling kay Elias na tawagan ang kanyang lolo upang mag-ayos muli ng appointment. Sa kabilang banda, sinimulan ni Hart ang ikatlong round kasama si Takagi, at sa round na ito, ang kanyang kalaban ay talagang nang ibabaw,
na nagdulot sa kanya ng matinding pressure. Si Rafael, na naroroon din, ay napansin ang kanyang pagkabahala, kaya't lumabas siya upang tawagan si Elias, habang siya ay pumihil kay Luningning na magulo. Nang makita ni Hart na dumating si Elias upang suportahan siya, agad siyang nakabawi ng kanyang composure at natapos ang kanyang pagsusulit. Sa oras ng pag-aanunsyo ng resulta, 3 tao ang nakapasok sa huling round. Kabilang dito ay si Guro Kim, si Takagi, at ang huli ay si Hart. Nang malaman niyang pumasa siya, labis ang kanyang kasiyahan at tumakbo siya upang yakapin si Elias. Si Guro Kim ay inirekomenda ng direktor na si Perez sa kompetisyong ito, at si Takagi ay hindi lumahok ayon sa kanyang utos, kundi siya at isang ibang kinatawan. Noong gabing iyon, ipinakita ni Elias kay Hart ang bote ng Cheval Blanc Margaux, katulad ng uri na hawak ng Reyna, at pinainom siya nito habang ipinaliwanag ang mga kaugnay na impormasyon. Kinabukasan ang huling araw ng kompetisyon, kaya't hindi makatulog si Hart sa gabi. Pagdating ng umaga, bago umalis, binigyan ni Elias si Hart ng takip ng bote ng Cheval Margaux at hiniling na magtagumpay siya sa pagsusulit. Ano man ang resulta, sa kanyang puso, alam niyang napakahusay ni Hart. Nang magsimula ang kompetisyon, nagdala ang mga hurado ng 2 bote ng alak na labis na minamahal ni Reyna Munsong. Ipinainom nila ito sa mga kalahok at tinanong kung bakit ito paborito ng Reyna. Sa unang 2 kalahok, maganda ang kanilang naging performance, ngunit nang dumating ang turno ni Hart, siya ay nagpanik. Sa tuwing naiisip niyang kailangan niyang iwanan si Elias, nawawalan siya ng kapanatagan. Tapat na sinabi niya sa hurado, "Wala akong maamoy na lasa. Hindi ko alam kung bakit gustong-gusto ni Reyna Munsong ang alak na ito. Pero para sa akin, kung may gusto akong alak, hindi ito dahil sa lasa nito, kundi dahil sa taong kasama kong umiinom." Marahil, ganoon din ang iniisip ng Reyna. Nang marinig ito ng hurado, ngumiti siya ng may kabaitan. Sabi ng aking lolo, ang unang pagkakataon na ininom ni Reyna Munsong ang alak na ito ay nang makilala niya ang emperador. Doon din niya unang nakita ang Reyna na masaya. Kaya marahil, tama si Hart, gusto ng Reyna ang alak na ito dahil kasama niya ang taong mahal niya. Upang matukoy